Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang kwentong kababalaghan na ating mapapakinggan ay pinadala nga ng ating kabarangay na si Angie. Si Angie, tulad ng iba sa atin, ay isang breadwinner sa kanyang pamilya. Dahil nga panganay sa magkakapatid, kaya sa kanya inasa ang pagsusustento sa kanyang dalawang bunsong kapatid at mga magulang. Hindi naman iyon tinanggihan ni Angie. Gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya nga siya nagsumikap na makapagtapos ng pag-aaral at malipat sa Maynila para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa paglipat niya sa Maynila, nagpasya siyang mag-bed space sa isang lumang bahay malapit sa kanyang trabaho. Sa ganung paraan ay makakatipid siya at mas malaki ang maipapadala niya sa kanyang pamilya. Kung suswertehin, meron pa siyang maitatagong pera para sa sarili niya. Sa lumang bahay kung saan nag-bed space si Angie ay merong 4 na kwarto. Isa sa unang palapag at 3 naman sa ikalawa. Ang bakante na lang nun ay ang kwarto sa unang palapag. Iyon ang kwartong naibigay kay Angie. Kasama niya ron ang isang nurse na bihira lang umuwi dahil madalas babad sa ospital o di naman kaya ay sa boyfriend niya ito natutulog. Paminsan-minsan lang ang uwi ng kasamang nurse ni Angie sa kwarto. Kaya parang nasolo na rin niya ang kabuuan ng kwarto. Kadalasan, nakakaramdam ng lungkot si Angie dahil lagi siyang mag-isa nun sa kwarto. Kaya tuwing umuuwi siya pasado 2:00 ng madaling araw, tumatambay lang muna si Angie sa sala para hindi makaramdam masyado ng lungkot sa kwarto nila. Wala rin kasing bintana sa kwarto nila, kaya hirap din siyang huminga. Para magpaantok, sa sala muna siya dumediretso pagka-uwi galing trabaho. Doon siya nagsi-cellphone at minsan nagbabasa ng mga Tagalog pocketbooks. Mahaba ang sofa na tinatambayan ni Angie. Nakadikit iyon sa kahoy na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Madilim ang hagdanan tuwing gabi. Napundi kasi ang ilaw doon at hindi na napalitan pa dahil hindi pa dumadalaw ang landlady nila. May nakaharap ding malaking salamin sa hagdanan na iyon, kaya nakikita ni Angie kung merong isa sa mga tenant mula sa ikalawang palapag ang bumababa ng hagdanan. Kita rin niya sa salamin na iyon ang kanyang sarili tuwing tumatambay ito sa sala. Isang madaling araw ng Biyernes, muli ngang tumambay si Angie sa sala. Tahimik ang kapaligiran. Kakatapos lang ng magdamag na ulan. Naaamoy pa ni Angie ang alimuong mula sa nakabukas na bintana sa bandang kaliwa sa sala. Kahit papaano ay narelax si Angie, lalo't nai-stress na siya mula sa kanyang trabaho. Kachat niya ang isa niyang katrabaho para mapagsabihan ng sama ng loob. Hindi pansin ni Angie ang paligid niya. Kahit nung nakarinig na siya ng mga yapak ng mga paa mula sa hagdanan. Makalipas ang ilang sandali, napatingin si Angie sa salamin na kaharap ng hagdanan at sala.
Nagulat siya nang makitang may nakabistidang pula na tila may batik-batik na puti. Hindi lumagpas ang laylayan ng bestidang iyon sa sakong. Kaya nakita ni Angie ang binti ng taong iyon. Napansin niya na maputla ito. Iyon lang ang nakikita ni Angie mula sa kanyang pwesto sa sala. Kaya hindi niya malaman kung sino ang may-ari ng binti na iyon. Tumayo siya para lapitan ito. Inisip niyang isa sa mga tenant sa ikalawang palapag iyon. Pero pagtayo at pagharap niya sa hagdanan, bigla na lang nawala ang babaeng nakabistida. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi agad nabahala si Angie sa nakita niyang nakabistidang pula sa hagdanan. Inisip niyang isa lang yun sa mga tenant. Hindi niya nakaklose ang mga tenant sa ikalawang palapag dahil lagi lang silang nakakulong sa kanilang mga kwarto tuwing umuwi galing trabaho. Pero dahil sa pangyayaring iyon, sinubukang makipagkwentuhan ni Angie sa kanila. Nataon namang bumaba ng sabay-sabay ang mga tenant sa ikalawang palapag. Umorder sila ng pizza at inaya si Angie na kumain. Hindi man mahilig sa pizza si Angie ay nakikain pa rin siya para lang magtanong kung may isa sa kanila ang bumaba mula sa hagdanan nung nakaraang araw. Nagtinginan lang ang mga kasamahan ni Angie at sinabing tulog na silang lahat nung madaling araw. Sinabi ni Angie na may nakapulang bestida ang bumaba mula sa hagdanan. Tinanong si Angie ng isa sa mga tenant kung nakita ba niya ang mukha ng nakapulang bestida. Umiling lang si Angie. Muling nagtinginan sa isa't isa ang mga kasamahang tenant ni Angie. Isa ron ang naglakas ng loob at sinabing may nakwento nga raw ang dating tenant doon na may third eye. Meron nga raw nagpapakitang babaeng nakabistidang pula sa hagdanan. Pero tanging laylayan ng bestida at ang binti lang ng babae ang nakikita niya. Katulad ng nakita ni Angie nung madaling araw. Pero paliwanag ng isang tenant, hindi raw pula ang bestidang iyon. Puti raw. Naging kulay pula lang dahil sa pagkakababad ng dugo sa bestida. Dahil sa pagkakaputol ng katawan ng babaeng nakasuot nito. Aminado si Angie na kahit hindi siya matatakutin ay nakaramdam pa rin siya ng kilabot sa kanyang braso. Lalo nung nagpatuloy na magkwento ang isang kasamahan niyang tenant. Isa raw iyong magandang babaeng Kastila na may halong dugong Pinoy. Natipuhan daw siya ng isang Hapon nung panahon ng giyera. Kaya lang, hindi raw nagustuhan ng babaeng Kastila ang Hapon. Kaya sa galit ng Hapon, tinaga nito ang mismong babae sa hagdanan na iyon. Nung natagpuan ang babaeng Kastila,
kalahati na lang ang katawang naiwan sa hagdanan. Duguan na rin ang puting bestida. Wala na ang pang-itaas na parte ng katawan nito dahil itinago ng Hapon at hindi na nahanap pa. Napalitan ng awa ang naramdamang takot ni Angie. Naisip niya, baka kailangan lang ng hustisya ng babaeng Kastila. Baka hinahanap pa rin nito ang kalahati ng kanyang katawan. Nung madaling araw, tumambay muli si Angie sa sala para abangan ang babaeng Kastila sa bandang hagdanan. Ganun katapang si Angie. Palibhasa, nung bata pa lang siya, ay pinagbawalan na siya ng kanyang mga magulang na magpakita ng takot dahil siya ang panganay at siya rin ang inaasahang maging matapang para sa kanilang magkakapatid. Kaya baon pa rin niya ang tapang na iyon habang hinihintay ang pagpapakitang muli ng babaeng Kastila mula sa hagdanan. Kaya lang, umabot na ng 1 oras ay hindi pa rin nagpapakita ang babaeng nakasuot ng duguang bestida. Hindi na rin niya namalayan na nakatulog na siya. Nagising na lamang siya nang marinig ang pabulong pero mabilis na pagdadasal ng Ave Maria. Pinakinggang mabuti ni Angie iyon. Tila malapit lang sa kanya ang nagsasalita. Parang nakadikit lang sa kanyang tenga ang nagsasalita pero wala naman siyang katabi nung mga oras na iyon. Nang mapatingin si Angie sa salamin, nakita niyang muli ang bestidang naging kulay pula dahil sa pag-agos ng maraming dugo. Hindi siya bumangon sa pagkakahiga sa sala. Hinintay pa niya ang mga susunod na mangyayari. Hanggang sa huminto sa pagdarasal ng Ave Maria ang babaeng nasa hagdanan. Nabalot muli ng katahimikan. Doon na dahan-dahang bumangon si Angie at bago pa siya makatayo, narinig niyang nagsalita ng Kastila ang babaeng nasa hagdanan. Mabagal nung una hanggang sa bumilis na tila nagsusumbong at nagpapasaklolo. Hanggang sa muli itong huminto. Nabalot muli ng katahimikan. Hindi makagalaw si Angie. Hindi niya alam ang gagawin. Nakatingin lang siya sa salamin at pinagmamasdan ang binti at laylayan ng bestida ng babae sa hagdanan. Hanggang sa biglang nagdasal muli ng Ave Maria ang babae. Pero sa pabaliktad na pamamaraan. Susihana ngoy nga naman nalap nganip na nahal nga babasalap nganip nga lukob. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi pa rin nakaramdam ng takot si Angie kahit kakaiba na ang pinapakita sa kanya ng babae sa hagdanan. Walang sapin sa paa ang babaeng nasa hagdanan. Maputi ang kanyang binti na nagpapatunay na nga
na isa pala itong Kastila. Naisip niyang totoo nga ang mga kwento ng mga kasamahan niyang tenant. Pero hindi niya pinagbigay alam iyon sa kanila. Lalo na yung mga naranasan niya nung mga sumunod na madaling araw. Ewan ba niya? Tila gusto niyang tulungan ang babaeng Kastila para mahanap na nito ang kapayapaan. Patuloy pa rin si Angie sa pagtambay sa sala. Panay pa rin ang tingin niya sa salamin para makita ng mas mabuti ang babae sa hagdanan. Isang madaling araw ng Martes, muli na namang nagpakita ang babae sa hagdanan. Muli na namang narinig ni Angie ang pag-usal nito ng mga dasal, pero sa pabaliktad na pamamaraan. Malakas. Para talagang nakadikit sa tenga niya ang bibig ng babaeng nasa hagdanan. Pagkatapos noon ay susundan nito ng mga tila pagsusumbong sa wikang Kastila. Hindi iyon maunawaan ni Angie. Ang tanging alam lang niya sa wikang Kastila ay ang salitang si na ang ibig sabihin ay oo. Tuwing madaling araw, nasanay na si Angie sa babaeng nasa hagdanan. Alam ni Angie na sa una ay magdadasal ito hanggang sa magsasalita na sa wikang Kastila. Para maunawaan, binabase na lang ni Angie sa tunog ng pananalita ng babae ang nararamdaman nitong emosyon. Minsan ay paiyak kung magsalita ang babae sa hagdanan. Minsan naman ay masaya at tila may binabalikang magandang alaala. Pero madalas ay tunog galit ito at nababanggit nito ang hapon na pumatay sa kanya. Masusundan iyon ng kakaibang lungkot. Dahil parang hindi pa rin nito matanggap ang sinapit niya sa kamay ng hapon na pumatay sa kanya. Tanging awa na lang ang nararamdaman ni Angie. Walang takot. At ang awang iyon ang nag-udyok sa kanya para makipag-usap sa babae sa hagdanan. Isang madaling araw, nagkataong wala ang mga kasamahang tenant ni Angie. Kaya nagpasya siyang kausapin muli ang babae sa hagdanan. Bahala na. Iyon ang sabi niya sa kanyang sarili. Hiniling ni Angie na sana ay maunawaan siya ng babaeng Kastila kahit Tagalog ang pananalita niya. Sinubukan ni Angie. Inabangan niya ang pagpapakita ng babae sa hagdanan. Isang oras marahil ang hinintay ni Angie bago niya nakita ang dahan-dahang pagbaba mula sa hagdanan nitong babae. Huminto ito sa dating pwesto, kung saan tanging binti at laylayan ng bestida lamang ang kita sa kanya. Sinimulan ni Angie ang pagtatanong sa wikang Filipino. Pero Kastila pa rin ang sagot ng babae sa hagdanan. Hindi iyon maunawaan ni Angie. Pero alam niyang naiintindihan siya ng babae sa hagdanan.
Kaya nakaisip siya ng paraan para magkaintindihan silang pareho. Ang sabi ni Angie, "Gusto kitang maintindihan, pero isa lang ang salitang alam ko sa Kastila. Si. Hindi ba't oo ang ibig sabihin nun?" Iyan ang tinanong ni Angie. Si. Agad na sagot ng babae sa hagdanan. Ibig sabihin, oo raw. Napangiti si Angie. Kahit papaano ay magkakaintindihan na sila. Nagsimula na ngang magtanong itong si Angie. Totoo ba ang mga kwento ng mga kasamahan kong tenant tungkol sa'yo? Sumagot ang babae ng si. Muling nagtanong si Angie. Alam mo ba kung nasaan ang kalahati ng katawan mo? Sumagot muli ng si ang babae. Mabilis na nakaisip ng panibagong tanong si Angie. Andito ba sa bahay na to ang kalahati ng katawan mo? Sumagot muli ito ng si. 3 ulit. Mabilis at malakas na tila nakatutok sa tenga ni Angie ang bibig ng babae sa hagdanan. Parang natutuwa na baka makatulong si Angie sa paghahanap ng kalahati ng katawan nito. Nagbanggit si Angie ng mga parte ng bahay kung saan pwedeng nakabaon ang kalahati ng katawan ng babae. Nabanggit na niya halos lahat ng sulok ng bahay. Pero hindi pa rin umiimik ang babae sa hagdanan. Ibig sabihin lang, wala ni isa roon sa nabanggit na lugar ni Angie ang pinagtaguan ng kalahati ng katawan ng babae sa hagdanan. Hanggang sa napatingin si Angie sa salamin. Kita pa rin ni Angie ang binti at laylayan ng bestida ng babae sa hagdanan. Sa paningin ni Angie, parang may pumapatak na dugo sa laylayan ng bestida ng babae. Pinilit iwasan ni Angie ng tingin ang bestida ng babae, lalo na nung parang naaamoy niya ang lansa ng dugo mula sa bestidang iyon. Kaya tumingin na lamang siya sa kanyang pwesto sa sala. Doon na natahimik si Angie. Nagdalawang isip kung bibitawan ba niya ang naisip na tanong sa isipan. Pero tila may nag-udyok sa kanya na ibuka na ang bibig para malaman na ang totoo. Kabado man ay tinuloy pa rin ni Angie ang pagtatanong. Andito ba sa kinauupuan ko ngayon sa sala ang kalahati ng katawan mo? Tanong ni Angie. Nabalot ng katahimikan ang kapaligiran.
Nakahinga ng maluwag si Angie nang hindi umimik ang babae. Tatayo na sana si Angie para harapin ang babae sa hagdanan nang bigla itong sumagot. Si